Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at Baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tangali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Good morning po, church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa amin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At welcome po dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC, CSI. Kaya salamat po sa Panginoon na muli ay pinahintulutan makaere. And by the way, this is our Weekender Show. Kaya again, salamat po sa Panginoon. At tayo po ay nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Alright? So again, ay hindi ko na po papatagalin pa. Welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Yan, ano siya sabi ko sa'yo? Napindot mo na ba? Sabi ko naman, pag binigay Ayan dito, na. nakapindot na. Yon. Ano ba naman, malaking bagay ba yon? Yan. Nagalit na. Anyway, maraming salamat sa Panginoon dahil may araw na. Oh, yes, Oo. yes. By the way, happy holidays pala, Doc. Happy Halloween. Happy Halloween daw. Hindi tayo naniniwala. Si Romir nagse-celebrate Oo, niyan. oo. Oo. Pero Ay, hindi tayo naniniwala sa Halloween. Hindi kami nag-celebrate na. Oo. Baka lang tayo may makita tayo dyan sa mga kapatiran natin nagpo-post Happy Halloween. Hindi po tayo naniniwala doon, ha? Hindi tayo naniniwala sa trick or treat.
Anyway, maraming salamat at batiin na natin ang mga taga North, South, East. and West corners ng ating simbahan. Hello. Oo. At lahat ng mga nagwagwapuhang area leaders. Yan. Hello ayan. kayong lahat dyan. Hello. At nagwagwapuhan at naggagandang area members. Yes. Oo. At gusto ko nang batiin kagad ang may birthday. Oh yes, happy birthday. Ang aking mista, Oh. Pastor Louie. de Hello po, Langeles. Pastor Louie. Happy birthday. And also kay Ma'am Christina Trinidad. Ayan. Hello po, Ma'am Tiny. Happy birthday. At si Jem Del Mundo. Ay, Jem May Del Mundo. Wow, Oo. happy birthday po. Happy birthday. Yes. At, Sana ay mabusog nyo kami. at doon kay Tina at kay Roy, meron silang anniversary. Ay, oo. Oo. Wow. Happy anniversary Salamat din naman. sa kanila. Grabe, no? Ewan ko lang kung pang ilan na. Oo. Anyway. Sigurado maraming ano yan mamaya sa team prep. Sana. Meron yan. Oo. Huwag tayo magsana-sana. Meron yan, no, Doc Julie? Naniniwala ka ba doon, Doc? Ay, oo. Oo naman. Si Roy pa. si, Yeah. oo. Oo. Baka nga may lechon pa tayo eh. Uy! Ah, Grabe na. Huwag niyo minamaliit. Yan. Pag pinayagan ni Tina. Yan. Oo. Pero kung kay Roy, walang problema. Yun. Oo. Kilala ko si Roy Tindad. All out yan, all out. Anyway, whatever. May lechon man o wala, magsasaya tayo. Yun. At lalo na dito sa IP. Dahil more or less meron ng idea ang ating host. Oo, by the way, tuma po pala, no, salamat po sa Panginoon. Itong ating papromo na ito ay talagang, ako'y nagagala kasi parami, ma'am. Parami yung mga nagpa-participate. Pero again, mas maganda mga kapatid, meron tayong matutunan. Oo, yan pa rin naman ang ating goal. Sige, bibigyan namin kayo ng idea, mga kapatid. Kasi, talagang binubusisi namin ito na pagbibilang. Siyempre, ayaw naman natin nung merong may bias or merong kulang yung Kasi minsan, tulad last time, 2 lang ang lamang. Di ba? Kaya talagang binubusisi natin ng maigi ito. Alright? So sige po, bibigyan po namin kayo ng idea. Ito muna sa Tuesday. Tuesday. Kung sino po yung pinakamaraming viewers at nag-hashtag ng IP at kanilang area last Tuesday. Yan. Okay, sige. Bigyan natin sila ng idea. May pasok pa niyan. Oo, may pasok pa sila nito, ma'am. Bigyan natin sila ng idea. Ang pinakamababa, yan. Yung pinakamababa, syempre, Nasumali. nasumali. Kasi meron dyan, wala man lang sali. Sana, tingnan natin, ma'am. Tingnan natin kung meron talagang hindi sumali. Alright, tingnan natin. Eto na. Syempre, Western Union. Meron silang isang representative. Sino? Sa tingin mo, sino? Yung, madam. Hindi, ma'am. Hindi pa yun. Hindi? Hindi pa yun. Si Naomi Sosoban pa yung nagano. Ay, ganon. Yung mag-asawa, wala. Wala yung mag-asawa. yan ang napapala ng mga Naomi. hindi Yan. tumatangkilik ng ating Naomi programa. Sosoban. At yung mga tigda-dalawa. Eto. Yung mga tigda-dalawa. Eto. Southside. Yon, Southside, ma'am. Dalawa po sila. Si Ma'am Joby at si Ma'am Carmela. Ayan. Nonod po sila. Oo, mayaman kasi area leader nito eh. Oo, mayaman area leader nito. Southside. At 2 representative din. Northeast. Yan. Northeast kay Sir Tony. Yan. Jeffrey Onsat at si Ma'am Mayet Regaspi. Hindi pa yung tatay. Hindi pa. Kahapon kasi yun. Kahapon sila okay. nagko-comment noon. Kahapon yun. Oo. Ito yung Tuesday. At 2 rin. Ito. 2. West Bank family.
West, bakit talaga ito? Hindi nangangailangan ng transpo to. Sisiw sa kanila kasi ang transpo eh. Kaya ang representative nila ay si Sir Chris Niesa at si Sir Lamsel Karangian. Akala si Sir Lamsel. Maraming Ayan, salamat, Sir oo. Lamsel. Oo, nanonood Ang talaga yon. akala ko, ang sabi naman ng Leslie, ang kanyang mga anak ay Oo. nanonood. Okay, may mga Yan. pasok siguro. Oo, may pasok eh. Eto na ang sumunod. Manila West. Ito na yung magkakamag-anak. Manila West. Si Ma'am Leonor, si Jan, at si Charmaine. Yun. Tatlo sila. Pamilya. Pamilya. Happy family ito. Okay? At ang sumusunod na po ay ang Southeast Family. Yan. Southeast Family. Meron silang 11. 11. Nandyan si Ma'am Maribel, Mary Jean Chico, Sam Taganile, Hanya Paniergo, Romir, Shane Fuerte, Sophia Paniergo, Nelia Villanueva, Net, ayan, si Net Castro Nuevo, Vince Yu, si Ma'am Agnes Canonigo. Oh, ayan. So meron silang 11. At sumunod naman din doon, 11 din, ay ang Pasay West. Mong Pasay West. Akalain mo, nag-11 na rin sila. Andyan si Ma'am Cheryl Abinilla, Meraflor Belorojo. Ayan. Tapos sa Ivan Mongoso, Julie Castañares, Rachel Raquel, Mirna Analige, at Ivan, tapos Joy Estolonio, Jocelyn Lakbayo, Mona Lisa Bravo. Ayan, oh, yan yung mga yon. At ang next na, ano ba next natin? Kami Teka na lang, yan. Galit pa. Kami na yan. Next natin ay ang, tama, ang Central South. Okay? Ang Central South po ay meron po silang 21. Ma'am, 21 din kayo, ma'am. 21 representative ang Central South. Oh. Isa-isahin ko ba, ma'am? Wag na. Alright. Ang next naman po ay ang... Central East. Teka lang. Ano na? Hindi, ang sumunod po dito ay ang United South Border. Ang United South Border po ay meron po silang 26. Yan, 26 po ang United South Border. Dati 76. Pangatlo na po ito, pangatlo na. Oo. Saka ano lang yung Tuesday. Oo, Tuesday pa lamang po ito. Okay. Ang pumapangalawa ay ang aking grupo. Meron po kaming 30. Yan, meron po kaming 30. Meron po kaming 30 sa biyaya po ng Panginoon. Yan. At ang nangunguna, nandito yung leader eh. Ang nangunguna ay ang Makati Central! Congratulations. Talagang, alam mo, dito talagang manalo. Alam mo kung ilan sila, ma'am? Ilan? Sila po ay 43. Wow, ang layo na 43 sila. Naghakot. Talaga. Hakot ba yun? Hakot? Pang 2 araw na sila eh. Pang 2 araw na yung ano nila. Oo. Tuesday pa lang to, ma'am. Tuesday pa lang. Kaya Tuesday pa lang, ano na sila eh, umarangkada na sila. Marami pala Makati Central. Oo, Makati Central. Congratulations, Makati Central, ha? Meron po kayong 43 na representative during that time. At least nakikita po natin. Wala may area ba hindi nabanggit? Parang wala naman. Lahat nag-participate, di ba? Ay, oo. Patay tayo. Yung East, ma'am, wala. Yung East, wala. Oo nga. Oo nga. May nagsasabihan kaya nung leader? Hindi alam ko mababait ang mga taga-East. Oo. Hindi sila nag-ano. Yung East, wala. Oo. Yung East, ma'am, wala. Atay tayo doon, Doc Julie Castro. Oo. Patawag nga yan, leader na yan.
Yung east, Pag-report wala. din, ha? Oo. Pag-report din. Eh, sabi nga natin, ang usapan natin, ang sinong hindi mag-participate, Ay, sila ang magbibigay oo. ng pera. Oo. Siyempre, hindi na sila nangangailangan. Sila namang Oo. magbigay, maging blessing. Oo. East lang ba? East lang? O Northeast meron eh. Meron. Western Union meron. West Bank meron. Pasay West meron. Sa kami meron. Tapos Southside meron din. Central South. Southeast, wala na. Sila lang talaga. Yung mga taga-East, kung gusto nyo na pong lumipat, lumipat na po kayo kasi at least nababanggit yung inyong mga area. Wala eh, wala talaga. Ayun, isa ko yan. Ang sakit sa mata eh. Ang sakit sa mata. Nakita niyo naman, kinuha ko po yung mga pangalan, hindi lang po number. So, ibig sabihin, talagang tinignan ko po yung mga hashtag po ninyo. Bakit kaya? Wala kayang ano doon? Walang signal or what? Alam ko na. Yung isang participant kasi na ma'am, nasa Ramos. Si Abraham. Si Abraham. Oo. Di ba? Nasa Ramos yun. Nagtitik-tik yun. Oo. Busy. Busy. Okay. Oo. Anyway, so again, yung Tuesday po, ang nanguna po dyan ay ang Makati Central. Congratulations. At ngayon po, binibilang ang Binibigay lang na Thursday. yung Thursday. Oo. Binibilang. Kaya- Pero ano pa rin to, tentative pa rin. Tentative. Oo. Tapos, this coming Sunday, mga kapatid, lalapitan na lang namin yung area na siyang mananalo. Yan. Yun ang exciting po doon eh. Lalapitan na lamang po namin. Habang kayo po ay nagmi-meeting, ay lalapit po kami doon at ipepresent namin ang inyo pong 1,000 worth of transportation allowance. At hindi natin sasabihin ang total ngayon. Oo, hindi mo na. Oo. Para yun ang Wala pa eh, wala oo, pa. oo. Tsaka, Ang sasabihin natin total, ma'am, Tuesday na. Tuesday na yung Tuesday. lahat-lahat. Okay? So again, maraming salamat po sa Panginoon. At again, sa lahat po ng mga gusto maging blessing po dito sa ating transportation po na ito, ay you are welcome. You are welcome to be a blessing sa mga areas. No? Malaking pagpapala po tayo dyan. at nagpapasalamat ako dahil marami din nagsasabi na natutuwa sila dito sa ating premyo na to na promo. Yan. Kasi nakikita nila na nagkakatawagan sila. Oo naman, oo Oo. naman. Dati oo. hindi sila nagkakatawagan, hindi nga sila magkakakilala eh. Oo. Oo, pero ngayon, dahil dito sa promo na to, ay naging talagang nabuhay ang unity ng isang Yes, area. yes. Oo. Yes. At lalo na ang East family. Oo. Akalain mo minsan yung mga baguhang mga grupo, minsan, yung mga baguhang miyembro, uy, may ganito pala dito, sali tayo. Di ba? Oo. Kumbaga nalalaman din nila yung, may ganito palang program. Di ba? Oo. So, salamat po sa Panginoon. Sabi, tinatanong ni Ma'am Leslie dito, for the whole week po ba yan, Sir Conrad? Yes, ma'am, for the whole week po ito. Alright? Yung simula Tuesday, Thursday, tapos yung ngayon, ma'am. Iko-computein po natin yan. Opo. Ayan. Ko-computein po natin yan. And then, pero hindi namin i-announce yung total ngayon. Oo. It's either gusto nyong manalo o gusto nyong magbigay. Yun. Yun lang Tama. yun. Be a blessing. Be a blessing. Okay? Sige po, tuloy-tuloy na po tayo. Let's all welcome ang ating tagapagsalita for this morning. Walang iba kundi si Ma'am Ces Ramos. Good morning, Ma'am Ces. ma'am. Good morning. Yes, Bati ka na sa mga live Good morning viewers sa lahat. natin. At napakasaya ng papremyo na yan. Oo naman, ma'am. Nakaka-excite. Yes. Ayan. Good morning sa lahat. Happy Friday. Salamat sa Panginoon at maganda yung panahon. At muli tayong pagpapalain sa ating topic ngayong umaga. Yun, alright. Ardon, kulang yung hashtag mo. Oo. Nakalagay lang kasi, hashtag Westbank. May IP dapat. Hindi ko binibilang kasi yung mga ganyan, yung walang IP. Kapag area lang. Oo. Medyo konting sumunod lang sa Instruction. Oo. Basta kompleto, kahit may space, basta kompleto. Hashtag, tapos IP, tapos yung ano nyo, yung area po ninyo. Alright? So again, maraming salamat Ma'am Ces for being with us this morning. And maganda po yung ating talakayin. And I hope na kayo po ay naka-tune in na. Alright? Tawag na po ng mga kagrupo po ninyo para at least marami po makasubaybay ngayong araw po na ito. Okay? Samantalahin po natin yung holiday. No? Yes. Alam po naman yung iba dyan ay nasa kanilang mga tahanan. Yung iba naman nasa area
Pero alam ko naman yung iba, syempre, naka-break time na sila ngayon. Oo. So, pwede ka naman kayo suminto saglit, then check kayo ng sumubaybay kayo saglit dito sa ating programa. Alright, sige po. Ma'am Ceci, bibigyan ko na po sa Ayan. discussion. So, ngayong umaga, pag-uusapan natin yung about sa nutrition and foodborne illnesses. Di po Uy! ba, panahon ng bagyo ngayon, sunod-sunod Mm-mm. yung bagyo simula nung September di ba? Yes, Ang ma'am. daming bagyong pumasok sa ating bansa. So, syempre, yung weather natin, yung climate change, yan. Ano ba yung impact nung weather sa ating pagkain? Marami yan ngayon, yung lumalabas sa mga foodborne illnesses. Dahil nga yung health impact ng climate change sa ating lugar, sa ating bansa. So recently, di ba, sobrang dami, di ba? Sobrang daming bagyo, walang pasok, ang daming holidays, di ba? Ayan. Yes. So, ito, pag-uusapan natin, ano ba yung epekto ng weather sa ating health? Yan. Okay. Climate change, ano ba yung climate change? Climate change is impacting our global food system. Hindi lang sa Pilipinas to. Buong mundo to, di ba? System in a variety of direct and indirect ways and presenting new challenges to food safety. Di ba, syempre, naapektuhan yung safety ng food kung paano pinaprocess, kung paano, syempre, yung mga yung papatubo ng mga ng pagkain, yung halaman, di ba, ganyan, prutas. So, may epekto yan sa human health. Then, changes in temperature, yan, pag sobrang lamig, sobrang init, pag may baha, yan, and precipitation can affect the distribution and survivability of pathogens. Yung pathogens, yung mga yan, yung mga nabubuo, yung meron sa ating mga pagkain that cause foodborne illnesses, yung gaya ng mga food poisoning, ganyan, mga bacteria na lumalabas sa mga pagkain kapag may mga change ng temperature. So, changes in climate can cause severe droughts or flooding. Sobrang tagtuyot, meron naman baha, di ba? So, yun Merong panahon tayo ng, yung El Nino, no? Opo. May panahon tayo ng tagtuyot, may panahon naman ng La Nina, yung sobrang pagbaha. So recently, na-experience natin yung flooding, di ba sir, sa mga iba't ibang lugar, probinsya na sinalanta ng mga bagyo. Okay. These events can in turn affect pathogens and introduce toxins to crops. Yan, yung mga palayan, yung taniman, apektado yan. Ingestion of food contaminated with pathogens can result in foodborne illnesses such as norovirus infection or salmonellosis. Yan, mga yan. Okay, climate change can also affect the quality of food. Siyempre, hindi na ganun kaganda yung kalidad ng pag-produce ng pagkain kasi nga sa baha or sa sobrang tagtuyot, di ba? The increase in atmospheric and carbon dioxide associated with climate change can affect the nutritional. Yan na, dumating na. Siyempre, naapektuhan na yung sustansya ng pagkain. Staple crops and exacerbated the malnutrition by reducing protein. Akalain mo yun, no? Nawawala pala or nababawasan pala yung nutrients ng pagkain kapag may ganito. And also yung mga minerals natin. So, ganun siya nakaka-affect sa pagkain. And of course, syempre kinakain natin yan, yung human health naapektuhan talaga. Kasi syempre, ma'am, pag tagtuyot, hindi ganon kasustansya yung lupa. Yes, oo. Kumbaga yung siyempre doon naman kumukuha ng sustansya yung mga gulay Yung pagtubo ba? yung pagtubo lalo na yung mga kung hindi maganda yung lupa, hindi rin maganda yung tutubo doon. Yes. Oo. Pag sobrang baha naman, wala rin. Wala rin, oo. Hindi Yun rin. ang hindi maganda. Isa rin sa pwede nating ma'am, kapag nagkakaroon tayo ng climate change, yung madaling masira yung mga pagkain, Yes, ganyan. So, yan po yung mga pwedeng maka-apekto pagdating po sa nutrition po natin. Yan. Food safety, syempre yan. Yung safety ng food, medyo kasi nga, di ba? Food safety and nutritional impact of human health. Food safety refers to conditions and processes throughout the food system that ensure food is safe for human consumption. Syempre, di ba, kakainin natin yan kakainin mo, kakainin natin, kakainin ng family natin, di ba? So, meron tayong
research na globally about 1 in 10 people, isa sa 10 tao ay nagkakasakit with foodborne illness. Yan. Galing sa pagkain actually, yung nagiging sakit nila. Isa sa 10 tao. Imagine that, no? Ang dami, di ba? Globally yan, hindi lang sa Pilipinas yan. Changes in air, bring mo sa hangin pa lang, no? Kapag sobrang lakas ng hangin, yan gaya ng dala ng bagyo. And water temperature, syempre, nababago yung temperature kapag malamig yung panahon or mainit, ganyan. Can modify the seasonal and geographic occurrence of bacteria, viruses, parasites, lahat ng yan nasa pagkain, di ba? Pwede pumunta sa pagkain, di ba? And pests as well as chemical contaminants. Ganyang kalaki yung epekto ng weather, ng panahon, ng temperature sa ating pagkain. Di ba kapag mainit, tama ba? Mas prone sa bacteria ba yung pagkain or kapag Opo. tama mo, sir? Yes. Kapag malamig naman, kapag wet, ano naman yung ano doon? Ano ba? Parasites ba? Fungi? Ano? Hindi. Yung sa mga ganun. Pag medyo wet, ano bang ano, sir? Fungi ba? Ano bang ano doon? Ang pang fungi, ma'am, sa pag mainit. Sa mainit ba yun? Oo, mainit ang ano yun fungi sa mga kasi pag malamig? nagmo-moist eh. Oo, Magmo-moist. nagmo-moist kasi Pag pag malamig sa... naman or cold yan, yung mga wet, ano ba? Parasites ba? Hindi alam eh. Basta yun. Bacteria. More on bacteria. Oo. Oo. Yung mga viruses sa hangin yan, I think, sir, no, sa hangin. No? Yes, yes. Virus sa hangin, sa air. So, pag nagbabago-bago yan, definitely mataas yung viruses, bacteria, at mga fungi na dumadapo sa mga pagkain din. Hindi lang mismo sa katawan. Yung example dyan, ma'am, yung nakita ko yung sa Baguio. Oo. Ano May pong time na nagpo-frozen yung mga tanim nila. talaga. Mm. Sobrang Frozen. lamig. Tapos, kaya maraming nasisira. Yung, hindi na nila maano yung mga Hindi na pwede. yung mga kamatis, yung Oo. carrots, yung mga iba pang mga ano nila. Kaya Dahil lang sa syempre, sobrang di ba, lamig Dok? kasi Yung, nagpo-frozen doon. yung May area iba, doon na, yes, sayang daw. Binibenta pa din. So, hindi, tinatapon na nga lang hindi nila alam eh. ng iba, kinakain pa rin kasi nga sayang. So, yun na, pag Oo. kinain mo na yun, hindi mo alam na, Oo. kumbaga parang hindi na pala dapat kainin, nakakain pa rin kasi nga sayang daw. Baka daw pwede pa. Yun, nagkakaroon na ng sakit, di ba? Kaya nga minsan talaga wag tayong manghihinayang pag gano'n eh. Iba kaya pag mahirap kapag ikaw ay na food poison. Yes, oo. Oo, hindi mo rin talaga Hindi siya malaman biro. yan. Oo, kakaiba yan kapag ikaw ay na food poison eh. Minsan, actually marami pong namamatay dyan. Lalong-lalo na kapag Fatal siya. mga bata ang Mm. naapektuhan. Oo, minsan tuloy-tuloy yung pagsusuka, minsan tuloy-tuloy yung pagdudumi. So, nade-dehydrate yung yung bata. Kaya iwasan po natin yung magbakasakali tayo na sasabihin natin baka pwede pa. Baka pwede pa kainin natin. Oo, ganyan. minsan Sayang, nadadali ganyan. tayo, minsan nadadali tayo nung wala pang 5 minutes. Ayun. Oo, wala pang 5 seconds yun. wala pang 5 seconds. Pag nahulog Oo. yung pagkain, Oo. tayo lang yata, Pinoy Hihipan lang lang. yata yung gumagawa ng ganun eh. Oh, yung iniihipan lang pag nahulog, tapos pinapagpagan lang ganun o kaya inihihipan, Wala tapos pang 5 kakainin. minutes. Oo. Pero alam niyo po ba sa ibang hindi na talaga inaano Hindi yan na, eh. oo. Kahit 1 second lang. Oo, wala na. Sa ang mga Oo. kasabihan nila dyan, umiwas Oo. naman daw yung mga bakterya. Kadalasan sa mga bata yan, sir. Oo, yan yung mga... Nung bata ako, naranasan ko yan. Yun, yan, ganyan, di ba? Oo, kaya Wala pang mga Ako nga kapatid, kahit ngayon Ay, matanda matanda na yan. oo. Naranasan ko Oo. yan. Masayang. Sayang, hipan mo lang, pwede pa yan. Yung ganyan. pero kung mapapansin nyo, ma'am, Saka no? depende kung saan nalaglag. Oo. Oh, Kung minsan syempre pag Pag medyo malinis naman, okay pa. pag tiles, okay. Oo. Pero pag hindi tiles, Oo, wag na pag sa putik na, wag na. Wag na pag sa mga may buhangin na, wag yung, na. lalo Oo. na minsan pag yung lollipop, pag yun kasi na nila eh. Kapag nakita na nilang madumi, Wala na talaga. Kasi Oo. dumikit na yung dumi sa dumi, ano. oo, doon lang nila Oo. titigilan yung pagkain. Pero pag wala Pero pang pag hindi dumikit, nila nakita na walang dumi, pwede pa eh. oo. Oo, parang ganun, Wala pang ganun 5 yung, minutes. yun yung parang Ganon. okay lang. Oo. Eh, minsan nga, pag may amag, tinatanggal lang yung amag eh. Ganon ka ba, sir? Pag may Pag yung nakita, tinapay, no? inamag na tong part na ito, Oo, hiwain tanggalin lang mo lang. ito,
Ito pwede pa. O kaya kahit pag may kagat ng daga ng konti, tanggalin Oo, mo di lang ba? yan. Ginatgat ng Oo, daga yung oo. ano, tinanggal lang yung ngat-ngat ng Oo, daga, oo. yun pa rin, Kasi kinain sayang pa naman rin. eh. Garding na Oo, yun eh. oo. Tinapay, Di masarap. ba? So, Oo. Sigurado ginagawa mo yun? Ako parang nagawa ko yun, ma'am, dati. O, kaya alam ko kasi nagawa ko yan dati. Sayang kasi talaga, di ba? Mahal-mahal. oo, ay sayang naman talaga mga Oo. kapatid kasi kung tutusin naman, pero yun nga, mag-iingat talaga tayo sa mga ganon. Yes, Lalong-lalo na, lalo ito na, darating na naman kasi yung mga December, Oo, ano kainan natin, na kainan na naman. Kainan season. Lalong-lalo na yung mga mahilig magbalot at mag-init. Oo. Oo, di ba? Yung Laging, pangatlong init na. oo, mga nakailang init na ng Oo, pagkain, oo. pero lalong-lalo na pag alam nyo ng dehado, mga Oo. kapatid, wag Amoy, nyo sa wag nyo amoy nang pa lang, subukan. amoyin, Oo. ganyan. Ang hirap siguro, ang pinakamahirap tignan kung panis na, Oo. sinigang. Oo, yun. Kasi di mo alam, kasi maasim. Oo, yun nga. Yes, So the more na maasim, the more na masarap. Ayan. Oo. So, Di ba? bantayan po natin. Again, mag-iingat po tayo dyan kasi mahirap yung mahirap na ikaw ay ma-food poison. Ayan siya, sir. So, pag high temperature naman, nag-increase yung number of pathogens. Yun, oo. Yan, okay? Tapos, kapag wild bacterial population can increase during food storage, which depending on time and temperature. Ayan na, Pag yung in-store mo na sinasabi yan, natin. bawa yung mga natirang pagkain, iniinit mo na lang. Kasi mayroong pagkain na the more na nire-reheat, the more na masarap Oo. eh. May sinabi ka ganun pa nga, Ma'am Ses, before na kapag nilabas mo na sa freezer, hindi mo na ulit Yes, hindi mo na oo. pwedeng i-refreeze Hindi ulit. na, hindi na. Oo. Kailangan mo na siyang lutuin or kainin mga ano man yan. Yun. Kailangan Actually, i-consume. doon ko lang yun nalaman. Mm-mm. Dito ko lang nalaman. Ano nga ba yung rason nun, Ma'am Ses? Yung bacteria, Mas lalong nilabas mo na dumadami? siya. Oo, nilabas mo na siya eh. Ah. Lalo pag yung na-expose sa air. Yung nahanginan na yun. So, yun nga yung sinasabi natin last time na dapat kapag nagpapak kayo, hati-hati na. Oo, airtight. Oo. Tapos pagka para isa-isa, hindi mo ilalabas lahat. Tapos kukunin mo lang yung kalahating kilo. Binalik mo yung kalahating kilo. Hindi. Kailangan Wow. hati-hati. Pag Oo. nilabas mo yan, lahat ng nilabas mo kailangan Luto i-consume mo na, na, iluto lutuin na. mo na siya. Oo, hindi siya. Kasi nga, itotow mo pa eh. Itutow mo yan. Kaya, Pag di ba pag nag-tow na, nilabas mo, Oh, hindi mo naman kasi Oo. pwedeng Oo. yun. Ihatiin nyo ng... Oo. exposed na yan sa bakterya Oo. pag na hanginan na siya, pag na Yung time, labas mo na siya. Mm-mm. Ayun. Ayun. So, again kasi nga iniiwasan natin dito yung tipong ma-food poison Yes, po kayo. lalo sa mga bata na mahina pa yung Oo. kanilang immune system sa mga ganyang bakterya. Huwag Kasi- kayong manghihinayang mga Oo. kapatid, lalong-lalo na kapag nagte-take out kayo Oo. ng mga pagkain, Mm. tapos iinit po ninyo. Oo. Tsaka bawiin mo yung sinabi mo. Na ano, ma'am? Natatanggalin mo yung may O ba, ama. hindi talaga ako gagawin yun. Hindi talaga. Oo. Huwag Na- gagawin. good Baka kasi example. gawin nila. Oo, Oo. wag nilang gagawin kasi Oo. either ano nila yon, Oo. i-recook yung gagawa ng ibang Oo. Oo, hindi na. Hindi Pero ka- kasi sir, meron kasing tao na kahit panis, hindi sumasakit yung tiyan. meron Meron talaga. kahit nakakain sila ng medyo may amoy na Kasi isipin okay mo na, lang. isipin mo na nga lang yung mga Oo. basurero. Diba? Ganun katindi yung kanilang wag panglaban. wag na natin intayin na mapuruhan tayo. Oo, mapuruhan. Parang Oo, ganon. totoo yun. Oo. Oo. Nagawa mo siya once na walang nangyari, wag mo na Wala ulitin. naman, okay naman. Para, Kasi Oo. ito lang yung mga kapatid, kasi minsan baka yung sinasabi nila, pwede naman yun, sir, tanggalin mo na lang yung nasa ibabaw na amag, tapos kainin mo yung nasa... Pwede, baka kasi sabihin nila yun, ma'am, baka pwede. Ang nun, mga kapatid, nakulob eh. Oo, baka Nakulob na yon, ibig sabihin, may mga tumutubo na yun na hindi mo nakikita Oo. ng iyong mata. Yes. Oo. Yung nakikita mo lang kasi, yun na yung visible eh. Pero Oo. yung iba, nag-moist na doon sa loob. Oo. So, kumalat na rin siya. O, Mm. siguro yung iba, hindi tatalab sa iyo. Oo. Pero meron na konti kasi. lang, oo. Pero Meron yung na iba yun. na hindi ganong kalakas yung kanilang system sa panglaban, baka mapuruhan, di ba? Oo. So wag niyo nang balang Diba ginagamit din naman yung amag? sa Oo. ibang Sa Oo. ibang, meron ba doon? Pero ma'am? meron Oo. parang meron siyang process na ginagawa para Oo. hindi siya maging hindi siya maka-affect sa Sabi ni Hindi Ma'am Leslie,
Oh. Tingnan mo yung sabi ni Ma'am Leslie, ma'am. Ano Pwede ba? naman, pinag-pray naman daw. Okay. Oo nga naman. Ma'am Leslie Biniles talaga naman eh. daw yung pagkain. Oo. Ang galing ng faith. Tinanggal yung ambag tapos Faith yun, pinag-pray. faith. Oo. Again, mga kapatid, ingat talaga tayo sa mga ganyang sa mga ganyang food poisoning. Yan. Pag Oo. mataas yung temperature, mainit, mas mataas yung spoilage ng pagkain. Di ba? Pag madaling mapanis, Oo. kapag summertime, madaling mapanis yung mga Lalo na pag kanin. wala kayong ganyan. refrigerator. Oh, pag walang ref. Nako. Kailangan i-ref talaga yan. To chill. Ayan, okay. So yung droughts naman and flooding exacerbated by climate change can impact staple crops. Yan yung mga pananim natin, yung mga nakatanim sa lupa. Yan, pag flood, di ba? Talagang ano yan eh. Merong iba, inaanod na, kinakain pa din. Oo. Yan, di ba? Yung sa mga, yan, Kaya nga recently. yung ma'am, yung, like Yung for mga example, yung isda, mga di ba? isda. Mm-mm. Oo. Wag mo muna daw Kaya nga kakain ng sabi isda ng ngayon. sabi nga ni Sabi ni Pastor Pastor, eh, di oo, ba? wag daw Huwag muna kakain ng kumain. tilapia. Oo, wag daw muna kumain. Lalong-lalo Kasi na nga, yung galing sa galing sa doon. Batangas. Oo. Ayan, di ba? Kasi inanod yan, so sumama yan sa mga sa mga basura, sa mga ganito, di ba? Dahil nga sa flooding. So, ingat na po tayo sa mga pagkain ng mga, lalo kung tag-ulan, yung baha, yan. Iwas tayo sa yung mga produce na nanggaling talaga sa mga Oo, totoo ilog, yun. sa mga ganyan. Sabi dito ni Ma'am Chemicals. Leslie, may klase ng cheese na masarap kapag may amag, di ba? Ano yun? Blue cheese yun? Oo. I think it's blue cheese. Kasi, Tama ba, Ma'am hindi, Leslie? tulad ng di ba yung taho? O, tignan na Oo. lang. Yung taho, kapag tumagal na, ay pwedeng maging isa pang Oo. Tofu. Parang Tofu. yung Di ba? pag-ferment mo, ganyan. Oo. i-ferment. May isa rin naman na pag sa mga Oo. yung iniinom natin, yung kiper. Oo. Pag tumagal, I-ferment mas yun eh. lalong Oo. sustansya daw. Yes. Oo. Yung iba naman, yung like for example, yung cheese ba ito na after nung cheese, pag tumagal, ay magiging yogurt ba yun, ma'am? Meron siyang process na ginagawa. Oo, may process Ganon. siyang ganon. Oo. So may mga ganon naman. Pero syempre, it will Pero undergo the process na mawawala yung mga bacteria. Yeah, May yeah, ganon. Hindi naman yung direkta mo kakainin yung yung tao, na ganon, di ba? So, it will undergo process. Yeah. Ito rin, ma'am, sabi po dito ni Sir George Arcete, paano daw yung kinakain ng mga taga-Benguet? Yung itugon? O itag? Oo. Yung karne na itag, oo, may uod daw yun. Ha? Yung, Yun daw. ano ba yan? Ano na yung siguro? Yun daw. Pero Mahina- meron yun, ma'am. Meron talaga yun. Mahina ako sa mga ganyan. Oo. Pag Hindi, may hindi narinig ako, kakainin yon hanggang walang uod. Oo, oo. ay, Parang siya. ganon. Ganun ba yun? Meron Uy, talaga. ayoko makarinig ng uod. Oo, Nakakatawa meron ako. talaga. Itag talaga ang tawag doon na yung karne parang pinatagal nila hanggang sa lumabas Ano yung yun? uod. Dumadami yung nutrients kapag gano'n, Hindi masustansya ko siya. sure, ma'am eh. Oo. Or baka Pero kasi, sabi nila masustansya daw yun. Pero baka kasi sabi nila, siguro yung built ng kanilang katawan dun sa lugar na Oo. yun. Pero isikat Ano? yung pagkain na yun doon, di ba? Parang pag pumunta ka ng Benguet, yun yung hinahanap. Delicacy yun. Delicacy nila yun, Talaga? ma'am. Oo. Oo, Oh. delicacy nila. Baka pwede natin ipakita yung itag, sir. Try mo nga i-search. Try mo nga i-search, Sir John Kilaiko, para makita nila yung itag. Kasi baka mamaya nakain Itag na pala, Benguet. nakain na pala natin to, hindi natin alam, di ba? Oo. Yun na pala Pero yun. yun nga, Hindi, yun nga pag yung ano pumunta ka natin. doon sa area na yon. Anong lugar yun sa Delicacy specific Benguet. sa Itugon. Itogon. Kila Ma'am Vicky. Ma'am Vicky, see you Benguet. sa January. Oo. Andiyan kami sa January. Yan. So, Check natin pag, yan. pag ganun siguro, ma'am, no, may, siguro, kumbaga, immune na yung katawan nila. Oo, siguro Oo. kasi nakadesign yung katawan nila sa ganung pagkain. Hindi, kasi Pero pag kakain Meron kaya naman- natin yun. meron din naman kasing uod na edible. Pero hindi uod pa rin. Hindi ka pa rin, I cannot pa rin, uod pa rin yan. Video. Sige, Yan, sige, video. tingnan natin. Pwede ba natin Tsaka mapakita? iluluto pa yun eh. Hindi naman. Hindi, yun na yun, ma'am. Gumagalaw eh. Gumagalaw talaga siya. Habang gumagalaw, kakainin. Iluluto mo pa rin yung karne. Ayaw Hindi ka. na, ma'am. Hindi na? Oo. Sige. So raw, Ano, raw oo. talaga siya. Raw siya eh. Alam ko raw. Raw raw? talaga siya na, Di bali na lang. Inano sa kumbaga ano siya, Ayoko. picture na lang.
Sige, sige. Okay, sige. Baka makopyright tayo. Picture na lang, picture. Oo, sige. Baka, ano to eh, alam ko fresh talaga to. Sa mga taga... Hello po, Pastor Louie. Happy watching. Happy birthday po, Happy Pastor birthday po, Louie. Pastor. Hello po. Yan. So ito, saan galing yung uod na yun? Yun ang gusto Parang kong ano siya, malaman. ma'am? Saan siya tumubo? Saan siya pinalaki? Saan Parang siya ang ginawa sa cultured, kanya. ganon? Oo. Cultured, okay. Oo. So, kumbaga healthy. Healthy yung Healthy ba yun, Pero ma'am? hindi uod pa rin eh. Parang Hindi. pinanatili siya na ganon. Oo. Tapos doon yata nabubuo yung parang, oo. Or, Kumbaga walang nilalagay na kahit ano. or baka galing yung uod sa karne. Hindi ba? Oo. Doon tumubo. Hindi po si Pastor Hill, Ma'am Josephine yung may birthday. Si Pastor Louie po. Ayan, Pastor Louie po yung may birthday. Sabi ni Ma'am Josephine, happy birthday po, Pastor Hill. Ayan. Sa 17 pa. Baka type niya lang na Sa 17 pa yung Oo nga. advance kay Pastor Will. Advance, oo. Kasi, umpisa na ng araw Oo. buwan ng kagitingan. Yes, buwan ng Oo. kagitingan na. November 1 na eh. Hay, ito rin kaya, ma'am. Ito rin kaya, healthy rin kaya ito, ma'am? Yung inano ni Ma'am Leslie. Oo, healthy rin kaya daw Hindi to. ko po alam yan, wala akong idea. Basta mga ganyan, hindi ko inaano yun. Hindi ko ako. Ano, meron? Nasaan na? Isa, Ayan. yung nanay ni discuss Pastor muna talaga. habang hinihintay natin, no? Sige, ma'am. Sige, Yung ma'am. mga vulnerable. Yung Siguro mga dala group. natin si Pastor Louie ng Itag. Itag. Ayan, di ba? So ano yung mga group na vulnerable sa ganito, foodborne illnesses? Women, children, older adults, yung mga seniors, yung mga matatanda. Tapos yung mga low-income population, syempre hindi nila sila makabili ng mga healthy, di ba? Indigenous people and small-scale food producers more often experience malnutrition. Sila yung mga vulnerable sa ganito na mga food. Kasi kung ano lang yung makain lang, di ba? Yun eh, kumbaga, yung walang knowledge, hindi alam yung gagawin, basta may pagkain lang, okay sa kanila. Sila yung vulnerable sa ganitong klaseng illnesses. Ayan. Yan. Children and pregnant women. Yan. So, ito yung mga yon, yung mga may mga poor knowledge, di ba? Tas yung mga nasa location ng talaga mga indigenous people, sila yung mga vulnerable sa ganitong klaseng illnesses, mga foodborne illnesses. Ayan. Andiyan na ba? Nandiyan na? Wala pa. Ayan na. Ay, hindi, wala pa daw. Ayan. For example, children with underdeveloped immune system. Ayan, sino ba yun? Yung mga, siguro yung talagang mga hindi nabiyayaan ng sustansya nung sila ay pinagbubuntis pa, nung sila ay bata pa. Sila yung talagang sensitive sa mga airborne allergens, yung mga food allergies, ganyan. Individuals naman with outdoor occupations, yan, yung mga talagang exposed sa mga chemicals, yan. Sila yung mga yung mga may mataas na risk na magkaroon ng ganun sakit. Persons with asthma, yung talagang mga asthmatic, mga madaling hingalin, ganyan, or chronic obstructive disease may be more sensitive to air pollution. Older adults with limited mobility are less likely to adapt or physically respond to an extreme weather event. Di ba nga yung mga natin na matanda na, lamigin na sila, di ba? Pag nakakain sila ng mga sobrang lamig or pag nakaano ng sobrang init, sila yung talaga nagkakaroon ng effect sa kanilang tiyan, sumasakit yung tiyan, nagsusuka. Kasi nga, hindi na kaya ng kanilang katawan na mag-adapt doon sa weather, yung pagkain doon sa weather na yon. Ayan, ano yan? Ito na yon, ito na yung itag. Asan dyan yung ano? Asan yung uod? Nakit yung uod? Hindi yan yun eh. Meron talagang may... Diyan na matidevelop yung uod. Oo, habang dyan yun, nakaano. dyan. Ano yan? So, parang niluluto ba siya? Ini-smoke ba yan? Oo. Isasabit. Hindi naman kasi pang matagalan, parang yung preserve. Para siyang may smoke. Ini-smoke pa yan? Nakasabit sini-smoke. Tama ba? Tapos, maglalabasan yung uod. Ganun Opo, parang ganun. ganun. Mm-mm. So, saan galing yung uod? Yun Yun ang nga, ma'am, yun ang Yan, inaalam ko. oo. Galing ba lumabas ba sa karne? Galing sa karne? Or, Parang ganun, ma'am. Siguro okay. natin si Ma'am Flor Solomon. Ay, oo, alam niya yan.
interview natin si Oo. Bernard. Yung, sino ba yung mga nakakain na niyan? Yan. Si ano, si Sir Paki-explain. Joel, si Sir Joel Albert, nakakain na yata nito eh. Oo. Kaya ganun siguro si Sir Joel. Oo. Ayan Ayan. din, oh, yan. Sabi Yan. dito ni Ma'am Say Nonsol or Sai Nonsol, sa meat mismo yung uod. Yun. Sabi ni Ma'am Flor Solomon dito, binabad po yan sa asin. Mm-mm. Pine-preserve, Okay. di ba? Pine-preserve Oo, talaga gumagapang. siya. So parang luto din siya or hindi Opo, naman talagang opo. hilaw na hilaw na. Oh. Yeah, Tapos, anong lasa? Curious sa lasa. Hindi, no? siguro ano yan, Ano yung no? amoy, ano yung lasa? May sausawan siguro yan Oo. or ganyan. Pero ano yun nga, sikat talaga siya pagpunta mo sa ano, Delicacy yan talaga siya. ang Oo. hinahanap. Mm-mm. Oo. Yan. Sige nga, yan. Kakain ka na niyan? Hindi po, ma'am. Hindi Eh. pa. Gusto Hindi mo pa bang po, i-try, pero sir? hindi ko rin siya kayang i-try. Oo. Kasi pag habang nakikita mo yung, kasi visual Kasi ako pag gumagalaw eh. Oo. Pag nakikita mo talaga, Oo. ano talaga. May mga slides pa ba tayo? Marami pa ito, ma'am. Ito na po, last Ay, na po. last na, Yan. last na. Yan, Okay. pagka flood naman, pagka yung mga baha, yung sea level, can contaminate water with harmful bacteria. Pag sobrang taas talaga ng level ng flooding yan. When flood waters recede from indoor spaces, yan, there is increased risk of mold growth. Ito na yon, yung amag, yan, and impacted or poor indoor air quality. Exposure to mold spores can cause headaches and eye, nose, throat irritation. Ayan na yon. Pag may mga ganyan ka na nararamdaman, baka nakakain ka na ng molds na hindi mo alam. Mold exposure can worsen lung disease, di ba? Ayan, ito na yun, parang worse na, kumbaga lumala na yung ano mo. Pag hindi mo kinaya talaga ng katawan mo yung bacterial exposure yan, asthma, increased risk of lung infection in immunocompromised individuals. Yung talagang may mga tama na sa lungs, tapos na-expose sa ganitong bacteria, galing sa mga ganyan, yun, nagkakaroon talaga siya ng sakit. Ayan. Ayun, nakikita mo yung Ano siya? parang- Lechon kawali na may... Oo. Parang ganun talaga siya. Lechon kawali na may uod. Ganon siya. Oo. Sabi ni Ma'am Flor Yan. Solomon dito, Oo. nakakain ako, sir, minsan, kaso inilabas ko na, kaya magmula noon, di na ako kumain ng karneng baboy po. Ayun. Oh. Well, Ayan anyway, tayo. so, again, ang nire-remind po sa atin ni Ma'am Ces dito Oo. ay talagang mag-ingat din po tayo sa mga kakainin po natin, no? Kaya lalong-lalo na ay yung mga, like for example, ngayon, bahain, no? Mag-ingat Huwag muna talaga tayo kumain ng doon sa mga mga isda, ganyan, kung Oo, saan wag natin muna. nabibili, Mm-mm. or kung hanggat maaari, wag muna. Mm-mm. O, ipagpaliban muna natin yung mga Oo. isda. Lalo kung alam Oo. mo na talaga mahina yung sikmura mo sa Oo. mga bakterya. Kasi hindi rin biro na talagang, Yes. kumbaga yung food poisoning nga ay hindi rin Yes. po biro Mga yan. pizza muna tayo. Oo. Oo, Yung yun, mga pizza, burger muna. Mag-ano mo na, Oo. mga meat muna. Ganyan. Yes. Yung mga So, hindi binaha muna. pero itong itag na ito, siguro talaga, hindi ko pa hindi ko pa na-try. Oo. Oo. Pero yun nga, ikaw Sir Rudy, na-try mo na itag? Ipagpe-pray Okay. muna natin bago kainin. Ayun. Ayan. Ayan. Talking Sir, by experience sir, na. maamoy ba siya, sir? May amoy. May amoy. Anong amoy, sir? Hindi Hindi talaga. pa siya amoy liempo na Ah. inihaw. Bakit delicacy siya, sir? Bakit delicacy? Ganun. Okay. Mayroon daw kasing lugar na pag may amoy masarap. Hindi tulad sa may isang lugar sa Africa sa tribe yata yun na parang fresh talaga nilang kinakain yung karne. Aw. Oo. Kumbaga fresh nilang kinakatay, ginaganon. tao nga kinakain nila. Ano ba yun? May iba na yung Oo. Doc Julia. Ayan. Oo, yun. Sabi nga dito ni Ma'am Flor Solomon, meron daw talagang amoy. May Oo. amoy. Tapos yung lasa niya, Parang- same ba ng amoy yung lasa? Wag na lang talaga. So, Oo. ayun, nire-remind po namin dito mga kapatid, ay talagang mag-ingat tayo sa mga kinukonsume po natin ng mga food. And also, wag tayong manghihinayang kapag alam natin na Panis na. talagang spoiled na or Huwag wala mo na nang talaga, may amag initin. na. Huwag mo nang initin para. Pag nahulog, wag mo nang sabihin na Ipan. wala pang 5 minutes or wala pang 3 seconds. Mm-mm. Talagang lalong-lalo na kung hindi po kayo sanay sa ganong klaseng mga pagkain. Okay? So again, maraming salamat Ma'am Ces sa paalala po na ito.
And I do believe na ito po ay naging blessing po sa atin. At bago tayo magtapos, hayaan ko muna makabati aking speaker and also co-host for this morning. Sige po, Ma'am Ces. And thank you once again sa mga viewers, sa mga sumasali sa mga papremyo natin. At salamat sa muli sa privilege na makapagbahagi ng topic ngayong umaga. See you again next week. Alright, Ma'am Julie. Oo, gusto ko ring pasalamatan, Ma'am Ces. Dahil na-remind na naman tayo na Oo, tama. ingat-ingat tayo sa ating mga kinakain. At lalo-lalo na ngayong itong araw na to, na yung mga nagpupunta sa mga sementeryo, Ay, oo. yung mga pagkain ninyo na dala-dala ay nakulob or what, dyan din po marami. Kasi may mga pagkain din po na madaling masira. Lalo na kung kakainin nyo pa ng hating gabi. Kasi yung iba dyan hindi na nag-uuwian. Kaya Oo. ingat po kayo. Mas maganda rin na iinitin nyo muna bago nyo kakainin. Yeah. At lalo na yung mga uma-attend din ng mga special occasion na may mga pagkain din po kasing madaling masira. Kaya ingat din po tayo doon sa mga ganon. Basta wag namang sayang Nandito, Yeah. masarap. Pero hindi natin alam na kahapon pa pala niluto yun. Kaya yun lang po ang gusto kong kasi maganda yung ingat din tayo. Minsan hindi naman masama yung aamuyin mo Inom muna. Opo, Oo. opo. Lalo na nasa ibang lugar ka. Oo. Kaya yun lang po, maraming salamat at alamin natin ngayon kung anong Sabi nga po dito ni Ma'am Josephine Negado hindi daw po siya nangihinayang kapag yung cheese ay inaamag na. Tinatapon niya daw po kahit mahal. Oo. Wala talaga, ma'am. Okay, tama po yun, Ma'am Josephine. No? Alright, sige po. At dito po, ito po yung nung last, kahapon, Thursday. Oo. Banggitin ko na lang po yung nangunguna. Banggitin ko na lang po yung nangunguna. Kahapon po, pero tentative pa po ito mga kapatid. No? Tentative pa rin po ito. At ito total pa rin po talaga natin at aalamin po natin yung ano nito. Alright, sa kahapon po, ang nangunguna sa mga nag-comment at nag-participate, walang iba kundi ang Makati Central. Meron po silang Congratulations! 27 na viewers kahapon. Pero titignan pa natin kung sino. Thursday yun. Pag Yung namatay sabihin. ang ilaw, ayan, Pag namatay ang sabihin. ilaw, nagkakaroon ng vote Ano buying. susunod? Ha? Ano susunod? Ang sumunod, ma'am, ay South Border. South Border. Ilan Tapos, ang lamang? sumunod po, malayo, ma'am, malayo. Oo, malayo. Sumunod po kami. Ayan. Anyway, so, titignan po natin yan. Ito total po natin yan. Kaya abangan nyo po sa Tuesday and also sa Sunday kung sino po yung lalapitan namin para po sila ay manalo ng tumataginting na 1,000 pesos. Load. Load ng transportation. Transport. Paano Wow, yun? galing. Paano yun, Sir Rudy? Hindi na ako makakapanik ng hagdan. Ayun lang, oo. Yun lang. Sila na lang bababa. Sila na lang, si Sir Oo. Rudy na lang bababa siguro. Alright, so again, maraming salamat mga kapatid for being with us. And again, subaybayan niyo po kami next week at magsama-sama po tayo ng mga muli ay samahan niyo po kami sa mga panibagong mga discussions po namin. Let's all enjoy the program. Mamaya ay enjoy niyo po ang The Baptist Lunch. Mag-imbita po kayo ng mga pamilya, mga tatay na pwede pong manood po dyan dahil marami na naman po tayo matututunan dyan sa programa po na yan. Kaya, huwag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.